So siya, continue ho natin ang ating usapan patungkol sa chicken farming. So this is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. At ito ang tanong na galing kay Miss Tutsi Alang. So comment niya ay ito. Ano ang pinakatama or swak na percentage na hatching rate sa incubation process? So question number 1 yata yun. Pangalawa, no? Pangalawang question niya, PW to XL sizes every 10 days ako nagka-candle. Isang beses lang po. Manual incubator pa lang ang gamit ko, DIY lang po. 3 times ko iniikot each day. So magko-comment po ako line by line doon sa binasa ko. Hindi ko lang sasagutin kung ano yung para sa akin ay pasado, acceptable na hatching rate or hatchability rate. So una, wala po talagang international or standard na hatchability rate na katanggap-tanggap sa mga poultry animals at sa bawat farm. No? Bawat farm may kanya-kanyang target. Siyempre ang goal ng lahat ng farms ay mapaabot sa 100% hanggat maaari ang iyong hatchability rate. Na kung saan, although hindi imposible na ihangarin po yun, pero I think medyo suntok sa buwan para ma-achieve po yun dahil meron at merong hindi magkakaroon ng embryonic development rate. No? Diyan na ho papasok yung candling ho natin. May comment na naman ako doon sa candling na bahagi ng comment ni Miss Tutsi. Pero dito sa Alpha Adventure Farms, ang running ho namin na hatchability rate dito, by the way, magmula ng 2020 hanggang ngayong kasalukuyan, November 20, as of this time of recording, November 2023, nasa 92% po ang aming hatchability rate. Ngayon, hindi mo, yung percentage na binanggit ko yan, hindi mo pwedeng daanin mo sa patansya-tansya lang, yung tingin ko 91, tingin ko 90, hindi po pwedeng ganon, hindi pwedeng tingin mo. Dapat, sinasabi yan ng records mo. No? Nandun sa record mo. Kada salang sa incubator, kada batch, i-record mo yan. Ilan ang ipinasok mo? Ilan ang natira na lang noong nag-candle ka on the 7th day? Ilan ang natira na lang ulit nung nag-candle ka on the 18th day bago mo sila ibaba dun sa hatcher? I-record mo pa ilan ang napisa dun sa mga natira nung nag-candling ka on the 18th day. No? Dako tayo sa candling. No? So sa akin dito, 92% ang running. Pero kung ako ang magsasabi ng kung ano yung percentage na tingin kong hindi ko ikaka-depress, siguro mga nasa 85% na hatchability rate. 85%. No? Hindi naka-depress yun. No? May nakakwentuhan ako, nagtrabaho siya sa isang malaki commercial poultry farm. Sa kanila nga daw, ano ba sabi niya sa akin? Parang milagro na nga daw kapag nag-80% sila. Siguro sa pagkaganong karami, ako kasi hindi ko pa nasubukang mag-incubate ng halimbawa 10,000, isang batch lang. Hindi pa nasubukan yon. The biggest number of eggs na naisalang ko ng minsanan lang ay 2,000 lang. Hindi pa ako lumampas sa 5,000. 2,000, hindi pa ako lumampas doon. 2,000 ang pinakamarami. Sa isang batch, isang batch. Pero kung pag-uusapan natin yung lahat ng itlog na na-incubate ko since 2020, kahit 50,000, meron na siguro. Baka hindi lang. No? Marami na. So, magko-comment naman ako ngayon doon sa candling na sinabi ni Miss Tutsi. Kay Alpha Adventure Farms, hindi lang minsan ang pagka-candle. 3 beses po yan. Yung unang candling ay ginagawa during the egg selection process. Pina-flashlightan, kinakandle po isa-isa ang mga itlog. Kasi dapat wala siyang gabuhok na crack, wala siyang hairline crack. Sinubukan ko na ho kasing i-incubate yung mga reject na yan, yung mga may gabuhok na crack, yung oblong, yung parang may belt, magaspang ang balat, manipis ang balat, ang shell, matagal na nabalutan ng tumigas na dumi ng manok ang shell, may dugo-dugo ang shell, may obvious na crack, may obvious na butas na yung shell niya. Sinubukan ko incubate lahat yan, no? Para magkaroon ako ng sariling experience
bilang patunay na yung sinasabi ng libro ay nangyayari talaga sa tunay na buhay, no? Totoo nga. Hindi sulit yung pagbabakasakali mo, yung oras na hinintay mo at yung ginastos mo sa kuryente doon sa pagsalang sa kanila sa incubator. Pag hindi pasado sa egg selection program or process ni Alpha Adventure Farms, idiretso na yan sa kusina. Okay? So, yun. So, unang pagkakandel during the egg selection process. Pangalawang pagkakandel namin ay dun sa ikapitong araw. Kung itlog ng manok ang pinag-uusapan ha, kung itlog naman ng bibe, gansa, bengala, pabo, on the 10th day of incubation. Doon ang second candling. Okay? So, bakit ako nagkakandel doon sa una? Obvious naman ang dahilan, di ba? Para makita mo kung aling itlog ang may gabuhok na crack. Sa second candling, kaya ako nagkakandel para masilip kung aling itlog yung walang embryonic development. Dahil hindi mo na nga nakitaan ng sign of life, bakit mo pa iiwan sa incubator? Ano nga asahan mong lalabas doon? Dinosaur? Wala lang nalabas nun doon. Kidding aside, kaya ako nagse-second candling is para makita kung may problema ba ang breeder. No? Kasi kung walang embryonic development doon sa 7th day at calibrated ang incubator mo, at mataas ang iyong zero embryonic development rate, no? Ang problema mo, breeder. Yun ang dahilan ng second candling ko. Kung yung third candling ko naman is yung sa 18th day, bisperas, bago ibaba sa hatcher yung mga itlog ng manok. No? Ang third candling naman sa itlog ng mga gansa, Muscovy ducks, Peking ducks, pabo, bengala, ay sa 26 to 20th day, mga ganyan, no? 26 to 27th day rather, no? Doon ko ako nagka-candling, sa third candling ko yan sa mga non-chicken eggs, no? Now, anong purpose niyan? Bakit ko sinisilip? Kasi baka itanong nyo, sinilip mo na nga on the 7th day, sisilipin mo pa nung 18th day. Di ba yung mga iniwan mo dyan, may sign of life? Ano yun, namatay ulit? Namatay sila before the 18th day? Yes, may nangyayaring ganun ho. Ang tawag ho doon ay early embryonic death, no? Kasi bakit ka pa tatamaan ho kasi ang hatchability rate mo eh. Kapag yung mga binaba mo doon sa tapos maraming hindi napisa. Might as well i-ano mo na, i-cargo mo na doon sa embryonic development rate mo. Huwag na doon sa hatchability rate. Kaya ako nagka-candling on the 18th day. Isa pa para masilip kung yung third candling ko kasi, pang double check ko yon kung may problema ba, kung may saltic na ba yung incubator ko ho, kahit alam kong calibrated yan. Dahil kung nasilip ko nung 7th day ay mataas ang aking embryonic development rate, tapos biglang naging significant yung bilang ng early embryonic death nung 18th day. Hindi natin masasabi kung sa 8th day ba, 9th day, 10th day, 15th day ba sila nagsimatayan, no? Ibig sabihin may problema yung incubator nun. Kung hindi sa temperature, dun sa relative humidity niya. Yun ang purpose ko ng isa pang dahilan kung bakit nagta-third candling ako on the 18th day sa itlog ng mga manok. No? So, Miss Tutsi, I would recommend you to do the same para tumaas din yung standards natin sa pag-chicken farming natin. And regardless kung automatic or manual yung incubator ninyo. So, pangatlong comment ko is yung sa manual incubator nyo, 3 times a day kayong nag-iikot. So, okay lang po yung 3 times a day. Kung kaya nyo 4 times a day or more, mas maigi. No? Basta wag lang ninyong ikutin na ang itlog sa last 3 days ng incubation. At i-monitor nyo rin sa DIY incubator ninyo yung temperature tsaka relative humidity requirements. Yung sa first 18 days, ang targetin ho ninyo ay 36.8 or 37.2 hanggang 37.8 degrees centigrade. Sa last 3 days, 36.8 to 37.5. Magkikita ang dalawang yan sa 37.5. No? So, pwedeng ipirmin nyo na lang ang target nyo sa 37.5 degrees centigrade. Temperatura yan. Pagdating naman sa relative humidity, mas mababa ang kailangang relative humidity sa first 18 days, mas mataas naman sa last 3 days. Sa first 18 days, 50 to 60%. No?
i-check nyo sa cellphone ninyo, weather app, kung ano ang kasalukuyang humidity dyan sa barangay ninyo. Meron namang app para sa ganun. No? Or bumili kayo ng thermometer, hygrometer. Si Alpha Adventure Farms, meron ganun. Pwede kayong bumili sa akin. Mag-comment lang kayo or mag-text kayo sa 0917-1629758 o sa mismong Facebook page ni Alpha Adventure Farms. No? Free delivery yun. Nang makita ninyo kung ano ang kasalukuyang relative humidity sa mismong barangay ninyo. Sa amin sa Tarlac, madalas nasa 55%. So kung yung target na relative humidity sa first 18 days ay between 50 to 60%, ibig sabihin, hindi ko na kailangan maglagay ng tubig sa first 18 days dahil namimit naman na nung normal na relative humidity sa area ko, sa barangay ko. No? Now, doon sa pinagpagawaan nyo ng incubator, halimbawa sa akin kayo umorder, hindi ibig sabihin na 55% ang ongoing relative humidity sa kaorasan na yon nung chinek ko. Hindi ibig sabihin na ganun pa rin pagdating sa inyo kasi baka mas mainit naman sa inyo. O baka naman yung pagpupwestuhan nyo ng incubator ay kulob na kulob, no? Hindi mo mawari kung bahay ng incubator or lutuan ng pandesal, halimbawa. So, magkakaiba tayo ng ng mariread na humidity. So kailangan may pang-calibrate pa rin kayong sarili ninyo, pwede kayong bumili nun sa akin. Kung nakita ninyo na below 50% yung relative humidity, maglagay kayo ng lyanera ng tubig doon para may pasok nyo yung relative humidity between 50 to 60% for the first 18 days. Kung naman masyadong mataas ang humidity sa lugar ninyo, or sa pwesto ng incubator ninyo, maglagay kayo ng uling sa loob. Siyang mag-a-absorb ng humidity dun sa loob. No? Kung kulang pa yung uling na nilagay nyo, dagdagan nyo lang, no? Para dumami yung mag-a-absorb ng humid dun sa loob. Dagdag bawas system lang yan. Kaya kailangan may pang-calibrate kayo para nakikita nyo kung tumataas ba o bumababa yung kamay ng hygrometer. Hygrometer ang tawag sa pang-check ng humidity. Thermometer sa temperature. Sa last 3 days naman, ang relative humidity requirement ay between 70 to 80. Ayan, so kung sa Tarlac, kailangan mo magdagdag ng tubig dahil ang average dito ay nasa 55-60 lang. Kapag katatapos lang ng ulan or kasalukuyang umuulan, halimbawa ilang oras na tuloy-tuloy ang ulan, yan, mataas ang humidity nun. So kailangan minomonitor nyo rin ang incubator ninyo. Hindi po pwedeng pagkasindi at day 1, tsaka kayo nag around the world, nag-tour kayo, iiwan nyo for 21 days, hindi po pwede. Kailangan may taga-check pa rin ho kayo, Lalo pat kung halimbawa may problema ang voltage sa lugar ninyo, patay sindi ang kuryente, lalo higit kung DIY, kailangan mong manu-manuing iikutin yan, So yan po, Miss Tutsi, ang mga kailangan nyong i-monitor, ha. Marami na akong kinuwento sa video na to at hindi lang doon sa tanong ninyo na ang tinatanong nyo lang yung SWAC, pinakatamang hatchability rate, in-expand ko na lang ang diskusyunan para mas maraming bits and pieces of information kayo sarang mapakinabangan. So anyway, hindi ko mati-discuss minsanan sa isang 10-15 minute video ang lahat. Mag-sign up na lang kayo doon sa akin chicken farming seminar. 4 na oras yun. Isang taong access na magkakaroon kayo kapag nag-register kayo. Nandiyan sa description box yung link. Pagka-register ninyo within the same day, magkaka-access kayo doon sa account ninyo. At panoorin na lang ninyo yun. Kapag may mga follow-up kayong mga tanong, libre naman yung consultation sa akin via email for 30 days. 30 days pagka-activate ng account ninyo, kasama na yun sa binayaran ninyo. So kung gusto niyo magtanong sa akin through email araw-arawin niyo, walang problema, kasama yun sa bayad no? Paglampas ng 30 days, marami pa kayong tanong, ibang usapan na yun, pasok na yun doon sa consultation natin nun, may consultation fee na yun. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Buti ko nang makakalimutan, open na pala ang application to being one of our poultry sub-farms ni Alpha Adventure Farms. Check nyo yun, habang meron pang available slot sa inyong region, hanggang 3 sub-farms lang ang gusto kong magkaroon sa ngayon, sa bawat region sa buong Pilipinas. So,
check nyo yung link para ma-check nyo kung may available slot pa ba sa region na kinabibilangan ninyo kung nasaan kayo. Sana meron pa para isa kayo sa 3 or isa sa 2 kasi may mga regions na 2 lang ang kailangan ko doon kasi relatively small yung region na yon. Halimbawa, region 13, 2 lang slots doon. Yung benefits ng pagiging poultry sub-farm at paano kayo kikita, naka-explica na doon sa link na nandyan. Punta kayo sa alphaadventure.com, i-click nyo doon sa taas yung tawag ito, sub-farm application, tapos poultry sub-farm. Basahin lang lahat doon, nandun na. No? Basahin lahat. O siya, or pwede nyo akong tawagan sa 0917-162-9758. Ulitin ko, 0917-162-9758 during regular business hours, no? Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. O siya, salamat.